So ito na nga po mga idol, ang ganda ng balita natin ngayon, loan agreement ng ating pambato na si Kai Sotto dito nga po sa Hiroshima Dragonflies na maglaro siya dito sa Yokohama B Corsair na expired na po ngayong araw. At Kai Sotto, no, still hawak pa rin po ng Hiroshima hanggat hindi pa natatapos ang 2024 Japan B-League season. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Na-announce na po, no, na ngayong araw po ay na-expired na eto nga pong loan period ni Kai Sotto na maglaro dito sa Yokohama B Corsair. So ano ba yung sinasabi natin dito na loan period, no, o loan agreement ni Kai Sotto? Pinayagan po kasi ng Hiroshima Dragonflies etong si Kai Sotto na maglaro sa Yokohama B Corsair, which is yung loan agreement na tinutukoy natin dito. Hanggat hindi pa na-expired yon, hawak si Kai Sotto ng B Corsair. And ngayong araw expired na ito. So it means hawak pa rin or nandito pa rin si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Ang ganda ng updates natin ngayon. Timing po kasi ay nagkaroon din ng Hiroshima ng kanilang first appearance spot sa finals nga po dito sa 2023 to 2024 Japan B-League season. Ibig sabihin parang kasama pa rin po sa finals si Kai Sotto kahit hindi po siya naglalaro dito sa Hiroshima. Alam naman natin na ang issue ni Kai Sotto dito sa Hiroshima Dragonflies ay hindi siya gusto ni Coach Kyle Milling. Hindi rin binibigyan ng maayos na playing time si Kai Sotto, bagkus lagi lang po binabungko ni Coach Kyle Milling, no? At nakita naman natin yan. Samantalang dito sa Yokohama, maganda yung performance si Kai kasi nga okay yung tandem nila ni Yuki Kawamura, which is yun naman talaga yung madalas inaabangan natin. At si Coach Taketo medyo okay din ang kanyang pag-handle sa ating pambato na si Kai Sotto. So after po ng season ngayong Japan B-League nito, pagkatapos to, automatically yung kontrata ni Kai sa Hiroshima wala na rin po yun. Hindi na po yun marirenew o hindi na nila lirenewin yun dahil lilipat na po, no, ng ibang team si Kai Sotto dito pa rin po sa Japan B-League. So bakit mas pipiliin ni Kai Sotto mga kaibigan dito sa Japan B-League, no? Meron namang nag-o-offer sa NBL ng mga nakaraan, hinahabol si Kai Sotto. Malino naman ang pinaka main reason ni Kai ay gusto niya magkaroon ng mahabang playing time at nakukuha lamang yun, nabibigyan yun dito sa Japan B-League. Unlike sa NBL Australia, ang daming kakompetensya po ni Kai Sotto, ginagamit lang ang popularity ni Kai pero hindi naman siya pinaglalaro o binibigyan ng sapat na minuto. Paano siya makakapagpakitang gilas? Paano ma-highlights ang magandang performance si Kai Sotto? Paano siya makikita ng mga NBA scout kung nakabangko lamang? Samantalang dito nga po sa Japan B-League, no, kahit yung owner ng Japan B-League, no, ay ginagawa nila ng paraan na mas makilala pa ang Japan B-League at maging spot po ito or stepping stones ng mga aspiring player po na gusto makakapasok sa NBA itong Japan B-League, no, para mapansin. Ibig sabihin mag-i-encourage sila ng maraming mga NBA scout na tignan, obserbahan yung mga player po dito sa Japan B-League. Kaya naman nag-i-stay dito ang ating pambato ng si Kai Sotto. Hanggat sa mahinog na mahinog, ma-improve na ma-improve ang mga dapat i-improve, no, ay kailangan NBA na po ang lalapit sa ating pambato na si Kai Sotto. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming